Isa pong magandang hapon at magandang gabi na rin po sa inyong lahat dito po sa aking mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Kamusta po kayo mga kaibigan? Umuulan din po ba dyan sa inyo? Dito po sa amin ay almost 36 hours na pong hindi humihinto ang ulan. Yung bagamat hindi dire-diretso yung lakas, pero ayan po, yung malakas na ambon ay tuloy-tuloy lang po yan at madilim-dilim pa rin po sa kalawakan. Tuloy po ang pagpatak ng ulan. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan ha, kasi talaga pong ang tubig ngayon, hindi po natin alam kung saan na po nanggagaling. Dahil hanggat meron pong madaanan ang tubig ay tuloy-tuloy lang po yan. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan dyan, sa mga gilid ng mga sapa o ilog, alam nyo po kahit yung mga hindi dinadaanan ng malakas na agos ng tubig ng mga sapa at ilog noon, ngayon po ay dinadaanan na po ng mga tubig na galing po sa matataas na bahagi ng kabundukan. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo, Huwag na po nating intindihin yung mga bagay-bagay pa dyan. Kung talagang emergency na kailangan ng lumikas, ay lumikas na po tayo kasi delikado po ang ating buhay. Ang buhay po ang mahalaga, ang mga gamit o kung ano pa mang mga bagay-bagay sa loob ng bahay natin ay pwede pa po nating mabilihan uli. Pero yung buhay po ay wala na pong mabilihan dahil nag-iisa lang po yan, ang buhay natin mga kababayan. Kamusta naman po ang ating mga kababayan at mga kaibigan dyan po sa iba't ibang panig ng mundo? Isa pong magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw po dyan sa inyong lahat. Alam po natin ngayon mga kaibigan na talaga pong lagana po ang iba't ibang sitwasyon. Nandyan po yung kaguluhan, andyan po yung mga pagbaha, yung mga kalamidad, andyan po yung iba't ibang uri ng kalamidad na nararanasan po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya ngayong hapon po ay ito po ako nagsasalita na naman sa inyong mga harapan sa oras na ito para magpaalala po ang inyong Nanay Rely, Lola Rely, na talaga pong nangyayari na po ang mga propesiya ng ating Panginoon sa kanyang salita. Kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat po naiintindihan natin ang mga nangyayari sa panahong ito. Medyo pangatlong araw na po yata ngayon na hindi po tayo nakakapag-Bible reading mga kaibigan. At sa oras nga po ito ay magkwentuhan po muna tayo kung kamusta po ba ang ating mga espiritual na pamumuhay, kasi kahit basahin ko man po ng buong buo ang Biblia araw-araw po dito sa aking YouTube channel, kung tayo naman po ay hindi rin naman nakikinig, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po natin malalaman ang mga nangyayari sa panahon ito. Kapag ganito pong panahon ay parang nakakaano yung isipan natin na baka bigla nang dumating ang Panginoon. Excited po ba tayo mga kaibigan sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? At yan po sa mga ulap, hindi po siya bababa sa lupa. At sinabi rin po ng salita ng Panginoon na hindi po doon sa panahon ng kalmado darating ang ating Panginoon, kundi panahon ng unos. Diyan po darating muli ang ating Panginoong Hesus sa ganong design ng panahon. Kaya ang kailangan lang po talaga natin ay maghanda. Iayos po natin ang ating buhay spiritual, ipaayos natin sa Diyos. Magpatulong po tayo sa Panginoon para manatili po yung kalakasan ng ating spiritual na pamumuhay. Magpatulong tayo sa Holy Spirit upang maunawaan natin ang salita ng Diyos na ating binabasa sa bawat araw. Magpatulong tayo sa Holy Spirit upang matuto tayong manalangin ng mga bago at tama na panalangin sa ating Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, lalo na ngayon
sa ating bansa. Andito po yung kalamidad. Bagamat wala pong gaanong hangin, mas delikado po ang ulan dahil dyan po nagkakaroon ng matinding pagbaha. At mayroon na nga po tayong mga kababayan na nasalanta sa area ng Mindanao na talaga namang nakakahabag po yung kanilang nararanasan doon. Ano po. At hindi pa po natin alam kung anong nangyayari ngayon dahil wala pa po ako napapanood na news kung ano po ang nangyayari sa mga area dito sa Luzon na dinadaanan po ng mga baha. Gaya po nito, almost 36 hours na pong umuulan, dire-diretso yan, tiyak po na marami po tayong mga kababayan na dinaanan naman ng baha na malalakas at yung mga pananim na naman ng ating mga kababayan, ng mga farmer ay tiyak po na nalunod na naman ito sa tubig. Kaya wala po tayong gagawin mga kaibigan, hindi naman natin pwedeng i-stop ang tubig kung paano sila dumadaloy, kundi ang kaya lang po nating magawa sa panahong ito ay manalangin. Hilingin po natin sa Panginoon na huminto na ang ulan upang sa ganun wala na pong masalantang mga buhay, mga tirahan ng ating mga kapwa Pilipino at walang masalanta na mga ari-arian nila, lalo na po yung kanilang pananim na inaasahan po nila para makuhanan po nila ng pagkain. Dahil sa ngayon po mga kaibigan, alam naman po nating lahat dahil tayo po ay alerto naman sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa na talaga ang inflation, yung pagtaas ng lahat ng bilihin ay talagang sobra-sobra po ang pagtaas. Ano po, kaya nga sabi ko napakapalad ng mga nasa probinsya at nakakapagtanim sila, pero pag ganito naman po na pag dinaanan naman ng malakas na ulan ay masasalanta po ang kanilang mga pananim na inaasahan po nilang mga gulay nila, mga palay at kung ano-ano pang pananim nila para maibenta o magamit ng pamilya. Ngunit kapag dinaanan po ng baha ay talaga naman pong tumba po yan lahat, lalo na kapag ang ulan ay tuloy-tuloy mga kaibigan. Kaya wala po tayong ibang gagawin sa panahon ito kundi ang manalangin at higit sa lahat talaga ay ihanda po natin ang ating buhay espiritual na madatnan po talaga tayo ng Panginoon na talagang tama, intact yung ating relasyon sa Kanya, pananampalataya sa Kanya at nakikita sa buhay natin ang ating pagiging makadiyos at anak ng Diyos. Dahil kung puro lang po tayo salita na anak tayo ng Diyos at wala naman pong gawa o hindi naman nakikita sa buhay natin, ay niluloko lang po natin ang ating sarili. Kaya habang wala pa po ang Panginoon, habang wala pa po ang panahon ng kanyang muling pagdating, ibig sabihin, binibigyan pa po tayong lahat ng chance, ng pagkakataon na talagang magpakatino sa kanyang harapan upang sa ganun mga kaibigan, anytime man dumating ang Panginoon ay sama-sama po tayo sa rapture o sama-sama po tayo magkikita-kita po tayong lahat doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Alam niyo mga kaibigan, pag tinignan po natin sa panahon ito ang mga kaliwat kanan na nangyayari, ano po, talagang napakahirap pong unawain bilang tao. Pag tinignan po natin, binuksan po natin ang YouTube, binuksan po natin ang mga social media, talagang kulang na lang po nagigirian ang bawat isa. At ang number one po na pinagmumulan ng mga kaguluhan ay wala pong iba kundi ang ating mga pinuno, dahil sila mismo ay naglalaban-laban, nagsisiraan, nagbabantaan at kung ano-ano pa man. At kapag meron pong mga Pilipino na kanya-kanya pong bet o kanya-kanyang tawag dito, kinakampihan ng mga politiko, ay pati po ang mga mamamayan ay parang mga manok na nagsasabong. Ano po, kung alam lang nila mga kaibigan na ang ganyang mga pangyayari ay pakana lamang po yan ng dyablo para guluhin po ang buhay ng tao, guluhin ang bansa, ano po. Pero maging alerto po tayo mga anak ng Diyos, dahil wala po tayong
kakampihan sa kanila dahil hindi naman po natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang gumagawa ng tama. Ang atin pong kampihan ay yung salita ng Diyos na ito po ang maibahagi natin sa mga kapwa Pilipino natin at loobin nawa ng Panginoon na talagang maraming buhay ang magbalik loob sa ating Diyos upang sa ganon ay hindi po natin papasukin ang kaguluhan na nangyayari dito po sa mundong ibabaw na ito. Hindi po tayo makikihalo sa kaguluhan ng kanan ng kaliwa. Basta straight lang po tayo. Ang atin pong kakampihan ay ang kabutihan ng ating Diyos na kanyang ginagawa at wala po tayong ibang gagawin kundi ang lumuhod, manalangin sa Diyos, ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin ang ating mga pinuno, ipanalangin natin ang ating mga kapwa Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan din po natin na sa iba't ibang bansa. Basta stay put lang po tayo. Sorry po. Tayuan lang po natin lagi ang salita ng Diyos. Dito lang po tayo sa salita ng Diyos kumampi. Wala po tayong kakampihan. Basta ang kakampihan po natin yung katuwiran ng ating Panginoon, yung tama, doon po tayo sa tama. Na ang Diyos ang magbibigyan ng parangal, ang Diyos ang magbibigyan ng kaluwalhatian. Yan. Hindi po natin itataas ang sino mang tao sa mundong ito, kundi ang ating itataas lamang ay ang ating Diyos. At kung meron mang mga kaguluhan, meron mang pagtaas ng mga presyo, meron mang mga nababalitang lumalaganap na naman ang mga ipinagbabawal na gamot, hindi po natin sila pwedeng labanan ng harap-harapan, kundi ang Diyos po ang bahala sa kanila. At sa pamagitan ng ating mga panalangin, ang Diyos po ang gagawa ng kanyang hakbang at mga dakilang bagay upang ang mga tao ay matutong kumilala sa ating Panginoon. Basta ako mga kaibigan, ang lagi ko lang talagang paalala, no? Patuloy po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin ng tama. Kasi baka nag-pray na po tayo ng hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos na prayer, ay hindi po yun tama. Basta manalangin po tayo. Humiling po tayo sa Holy Spirit na siya po ang mag-guide sa atin sa tamang panalangin. At wala pa akong ibang dalangin din, kundi ang ingatan po tayong lahat talaga ng ating Diyos, ganun din ang ating mga pamilya. Lalo na ngayon, mga kaibigan, napapansin nyo ba sa Facebook ko, bawat bukas ko po ng aking Facebook, andyan po yung halos araw-araw ay may nawawala po ng mga kabataan. Meron pong mga batang-bata pa, meron ding mga may edad na parang mga college na, high school na, hindi po natin alam kung ano po talaga ang nangyayari, bakit meron namang laging nawawala na bata, na mga bata, missing araw-araw at talagang hindi po natin kontrolado ang ginagawa ni Satanas sa mundong ito. Ngunit, andyan po ang kapangyarihan ng Panginoon na siya pong magkukontrol sa lahat. Kaya lang, sabi nga ng ating Diyos sa kanyang salita, sa kanyang muling pagdating, bago pa man siya dumating, ang mga masama ay lalong magpapakasama at ang matitigas ay na puso ay lalong patitigasin ng Panginoon, na kumbaga talagang andyan yung mga false prophet, andyan lahat, laganap ang kasamaan sa mundong ito. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaibigan, sa nabasa ko sa salita ng Diyos, ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus ay hindi po doon sa panahon ng kalmado, dilubyo po. At nabasa ko rin po doon na yung parang kapag yung kumidlat, yung isang kisap mata na di po ba ang kidlat ang bilis lang, di po ba?
ganun po ang muling pagparito ng ating Panginoon. So, panahon ng dilubyo, ang kanyang muling pagdating at hindi kalma. Kaya nga po, kailangan talaga nating tiyakin sa ating mga sarili na tayo talaga ay anak ng Diyos. Siyempre, kapag tayo po ay tama ang relasyon sa Panginoon, tama ang ating kinikilalang Diyos at ating pong sinasampalatayanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nakakapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at nilalakaran natin ang katuwiran ng Panginoon. Nakikita ang Diyos sa buhay natin, sa uri ng ating pamumuhay. Mabuting tao tayo dahil ang ating kabutihan, yan po ay bunga ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Wala po tayong ginagawang masama sa ating kapwa dahil sinabi rin ng Panginoon, 2 bagay na lang ang mahalagang kautusan. Ang mahalin natin ang ating Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas. At mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating mga sarili. So, kapag nagawa na po natin yan, o nakikita na ng Diyos sa buhay natin ang 2 utos na mahalaga, may katiyakan po tayo mga kaibigan, na talagang isa po tayo sa makakasama sa kakaunihin ng ating Panginoon sa tinatawag na rapture. Kaya mga kaibigan, wag na po tayong magpatumpik-tumpik sa panahon ito. Ayusin po natin at ipaayos sa Diyos ang ating mga buhay. At focus po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos upang sa ganon ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay kapag nabahagi na natin sila ay tiyak makakakilala din sila sa Panginoon at magiging anak din sila ng Diyos. Siyempre may kasama po yan na prayer natin na kapag pinatanggap natin sila sa Panginoon ay magpatuloy sila sa pananampalataya sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, muli ako po'y nagpapaalala sa inyo, mag-ingat po tayong lahat, lalo na po sa mga lugar na maulan o inuulan, at lalong mag-ingat po tayo. Lumayo po tayo sa tukso ng kasalanan. Hindi po pwede yung kasalanan lumayo sa atin o tukso ang lumayo sa atin, kundi tayo po ang lumayo sa tukso ng kasalanan upang sa ganon hindi po tayo ma-scam ng kaaway. At patuloy lang po tayo maging mabuting tao sa bawat oras ng ating buhay, sandali, minuto, oras, araw, upang sa ganon ang Diyos po ay maparangalan natin. Naka 18 minutes na po tayo mga kaibigan dito po sa aking video. Ako po ay pansamantala na namang magpapaalam sa inyo. Tandaan po natin lahat na ang Diyos po ay nakatingin sa ating lahat at hindi po niya binibilang ang lahat ng ating ginagawa, kundi nakatingin ang Diyos sa ating mga puso kung ano ang uri o nilalaman ng puso natin habang tayo ay may ginagawa. Maraming salamat sa Diyos sa hapon ito. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay, mga kaibigan ko, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bagong subscribers na dumating dito sa aking YouTube channel, at sa lahat po ng magsusubscribe pa, sa lahat ng mag-views pa o makikinig ng aking mga videos. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong lahat, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay o sa salapi, kundi pagpalain tayo lalo ng Panginoon sa ating espiritual na pamumuhay. Patuloy na ingatan ng ating Diyos sa pamagitan ng pagbalot ng kanyang banal na dugo sa mga buhay natin, sa lahat ng ama at ina ng tahanan, sa lahat ng mga anak, mga manugang, mga apo, sa ating mga lolo't lola riyan, sa lahat ng ating mga kapamilya, sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya,
patuloy pong pagpalain tayong lahat at ingatan ng ating Panginoong Hesus. Amen.